First Corinthians, BGN siya, page 1437. 1437. So, First Corinthians chapter 3. So, pagpapatuloy po natin yung pong pag-aaral po natin ng First Corinthians, at ito pong section na ating pong pag-aaralan, ito po yung continuation po ni Apostol Pablo sa kanya pong binanggit sa chapter 3 verse 8, na sabi ni Paul dun sa huling bahagi ng verse 8, "And every man shall receive his own reward according to his labor." Binanggit din niya sa verse number 10, that huling bahagi ng verse number 10, "But let every man take heed how he buildeth thereupon." So ito po yung pagpapatuloy ng kanya pong binanggit previously, na ang bawat tao po na maglilingkod po sa Diyos ay makakatanggap po ng gantimpala. Actually, hindi po gantimpala yung term po dito. Yung pong reward, ito po ay isang salary. Hindi ito parang reward na parang nanalo ka ng contest. Yung pong word na reward, yan po ay isang term na nagpapakita na kung ikaw ay merong ginawang trabaho, meron kang salary, meron kang reward na ibibigay po ang Panginoon sa iyo. At ito po, gagamit mo uli, babalik po si Apostol Pablo sa kanya pong illustration ng isang building. Sa isang building. Pwede bang isang building matayo nang walang laborer? Pwede bang matayo ang isang building na walang magtatrabaho po dito? Gagamitin ni Apostol Pablo ang building illustration upang ipakita na ang sino mang magtatayo ng building, which referring contextually sa local church ng Corinth, kung ikaw ay magtatrabaho sa building ng Panginoon, ikaw ay magko-construct, makakatanggap ka ng reward or salary. At yun po ang titingnan po natin. Na ang gagawin ko po, babasahin ko po yung verse number 12 to 17, and then sundan po ninyo ako sa inyo pong mga Biblia. 1 Corinthians chapter 3, verse 12, "Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stone, wood, and hay, and stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is." Verse 14, "If any man's work abide which he had built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire." 16, "Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are." Tayo pong lahat ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, we're praying na sa umaga pong ito, we pray na ang banal na Spirit po nawa ang magbigay sa amin ng tulong na properly namin pong ma-interpret ang inyong pong salita. We pray na ang banal na Espiritu po ang mangusap, and we pray na tulungan niyo po kami na makuha namin ang mga katotohanan ng inyong pong salita so that we can serve you in your local churches effectively. I pray na tulungan niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. So, gagamit po muli dito si Apostol Pablo ng illustration. Tandaan po ninyo, si Apostol Pablo, he is in illustration mode. Sa kanya pong discussion dito, gumagamit siya ng figure of speech. So whenever we see yung pong bahagi ng kanyang illustration, kailangan natin itong tingnan sa isang metaphor na anggulo. At dito, makikita natin na merong building, meron siyang binanggit na materyales, building, materials, and even fire. Gumamit siya ito ng mga elemento po na ito na nagpapakita sa isang building, illustration. Now, sa verse number 12, sabi ni Paul, now if any man build upon this foundation, kasi kanina sa verse 11 previously, binanggit ni Paul na siya yung nag-laid ng foundation at walang ibang foundation siyang itinatag kundi si Jesus Christ. We see that previously. Pero binanggit ni Pablo, now if any man, kung sino man ang magpapatuloy ng aking tinayo, ako naglagay ng foundation, but sabi ni Paul that if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stone, wood, and stubble. So dito po, gumamit po si Pablo ng isang conditional statement. Binanggit niya dito na kung sino man, if any man, yung pong word na if any man, yan po isang indefinite pronoun na nagpapakita na yung kanyang warning ay hindi lamang para kay Pablo, hindi lamang para kay Apollos. Kahit sino mang minister or kung sino mang Kristiyano ang magbibuild upon the foundation, at ang sabi ni Paul, ito ay nagpapakita ang personal responsibility ng bawat isa.
At dito, sa verse number 12, nagbigay siya ng 6 na materyales. Now, tandaan po natin, ito pong materials na ito, bahagi pa rin ito ng kanyang illustration. Gumagamit siya ng illustration, ng metaphor. At dito, naglista siya ng 6 na materyales. We see the gold, we see the silver, we see yung precious stone. Yung pong tatlong ito na unang binanggit ni Paul, ito po yung mga materials na valuable. Ito yung mga materials that are durable and able to endure sa fire. Kasi mamaya, gagamitin niya yung fire, another metaphor, upang ipakita yung quality ng mga materials na ito. At hindi lamang yung silver, gold, and precious stone, sabi ni Paul, kung sino man ang magtatayo ng gold, silver, and precious stone. So ito po yung unang scenario. This is the first scenario na binanggit niya. Merong isang tao, kung ang sino mang tao ay magtatayo ng gold, silver, and precious stone. Pangalawang scenario niya, if any man build upon this foundation, wood, hay, and stubble. By the way, yung pong wood, alam natin yan, yun yung kahoy. Yung pong hay, pag sinabi pong hay, naalala niyo sa farm, yung pong mga tuyong damo, nakakita na kayo ng isang farm na mayroong tuyong damo, na ginagawa nilang bubong, yun po yung hay. Minsan, sa ibang architecture, yung pong hay, ginagawa nilang wall. At yung pong stubble, parang kaparehas din po ito, pero ito po'y bahagi din ng halaman na natutuyo. Ito pong tatlong ito, wood, hay, and stubble, hindi sila katulad ng gold, silver, and precious stone, kasi ito pong tatlong ito'y commonly na weak. And hindi po, ito po yung mga flammable materials. Magsindi ka lamang ng isang matinding apoy sa stubble, o sa hay, tutupukin ito yung buong structure, and so on and so forth. So, ito pong 6 na materials po na ito, pag tinignan po niyo yung grammar, ito po ay nasa accusative case. Now, ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ito yung object. Ito po yung object ng verb na build. If any man build these 6 materials into the foundation, yun po ang tinutukoy ni Paul. Kung ang sino man ay magtatayo ng 6 na materials na ito, on top of the foundation, yun po ang term na binabanggit dito ni Paul. So, dito po, sa illustration po ni Paul dito, ini-introduce po niya ang Corinthian church members sa konsepto po ng judgment seat of Christ. Ini-introduce niya dito na ang bawat tao po, especially kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay ligtas, kung ikaw ay saved, kung ikaw ay saved, haharap ka kay Jesus Christ sa judgment seat of Christ. At kung kayo po ay nandito po, nung pinag-aralan natin yung Bema seat, alam po natin sa Corinth po, meron pong Bema seat, yung mga proconsul. At sa Bema seat, dalawa po ang purpose po ng Bema seat or judgment seat of Christ. Una, upang parusahan ang mga criminals, at pangalawa ay upang i-award yung pong mga tao na gumawa ng significant achievement for the city. So, dito po ini-introduce po ni Paul ang mga mananampalataya, ang mga church members sa Corinth sa judgment seat of Christ. Now, tingnan niyo po ito. Contextually, ito pong discussion po ni Paul, ito po yung nakapatungkol kay Paul, kay Apollos, at sa ibang minister na magtatayo on top of foundation. But we know na ang judgment seat of Christ ay hindi lamang po para sa mga minister. Kung ikaw ay mananampalataya ngayon, pakinggan niyo po ito, kung ikaw ay Kristiyano ngayon, ikaw ay haharap kay Jesus Christ. At kung ano man ang iyong ginawang trabaho para kay Jesus Christ, yes, sa ating pong panahon, hindi tayo, anumang gawin mo kay Jesus Christ sa ating panahon, wala tayong reward in a way, in some way and somehow. For example, kung ikaw ay maglingkod ngayon sa church, wala pong salary ibinibigay tayo ngayon. Wala tayong salary, wala tayong recognition. Hindi katulad pag ikaw ay nagtrabaho sa gobyerno, at let's say nag-retire ka ng 60, meron kang pensyon na ibibigay ang gobyerno. At yun po ay tama po. Pero kung ikaw ay maglingkod ngayon kay Jesus Christ, we don't have that kind of privilege in our time. Wala tayong privilege. Pero ito pong konsepto po ng judgment seat of Christ, kung ikaw ay mananampalataya, anuman ang ginawa mo kay Jesus Christ, anumang pagtatrabaho mo kay Jesus Christ, ay bibigyan niya ng reward. Tandaan niyo po, yung reward, ito po yung salary. Tandaan po ninyo, ang ating pong Diyos, ang ating pong Master, hindi po siya unrighteous Master. Hindi po siya unjust Master. Anumang trabaho na gagawin ng Kristiyano para sa ating Master, ang Diyos po ay sapat magpasahod.
Ang problema, hindi natin makukuha ngayon ang salary natin, ang ating reward. At yun po yung konsepto po ng judgment seat of Christ. Tingnan niyo po, for example, let's see here, in 2 Corinthians 5, 2 Corinthians 5, tanong lamang po tayo. So, dun po sa iba na nahihirapan magbukas ng Bible, pwedeng pakinggan nyo na lamang po yung aking babasahin. Pero in 2 Corinthians chapter 5, verse 10, actually, nasa study notes din po ninyo yon. Sabi ni Paul sa kanya pong pangalawang sulat sa mga taga-Korinto, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things that done in his body, according that he had done, whether it be good or bad." So, binanggit ni Paul, lahat ng mga mananampalataya ay haharap kay Jesus Christ. Pangalawa po, tingnan po ninyo, for example, in Romans 14:10. Romans chapter 14, balik lang po tayo sa book of Romans, atras lang po kayo ng dalawang book. In Romans chapter 14, verse number 10, tingnan po ninyo ito, Romans 14:10, "But why dost thou judge thy brother? Or why dost thou set at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ." So ang judgment seat of Christ, ito po ay para sa lahat po ng Kristiyano. Yes, ang 1 Corinthians chapter 3, contextually, ito ay para kay Paul, para kay Apollos, at para sa mga minister that will build on top of the foundation. Pero hindi po para sa mga minister lamang po ang reward. Kung ikaw ay simple church member at ginagamit mo ang spiritual gift mo to serve the Lord in the local church effectively, ang Panginoon po ay hindi po unjust master. Hindi po siya employer na parang hindi ka papasahurin ng tama. Yan po ang napakaganda po kay Jesus Christ bilang master. Kaya nga alam natin sa 1 Corinthians 15, you don't need to go there, but ang sabi ng 1 Corinthians 15:28, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord." Yan po ang napakaganda sa ating pong master. Ikaw man ay merong maliit or malaking gawin para kay Jesus Christ sa kanyang local church, hindi po kalilimutan po ng Diyos ang anumang labor. Sabi pa nga ni Paul in Hebrews chapter 6 verse 10, "For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints, and do minister." Kung ikaw man ay maglingkod sa kapwa mananampalataya in the local church, hindi po kalilimutan po ito ng Diyos. Yes, ang katotohanan, hindi ka mare-recognize sa mundong ito. Hindi ka bibigyan ng trophy or ng medal ng pastor or ng church. Yes, maraming paglilingkod tayo na seemingly parang unpaid, parang hindi naman tayo well compensated sa ating paglilingkuran. Pero pakinggan po ninyo itong mga Kristiyano, ang ating pong salary, ang ating compensation ay hindi po sa mundo pong ito. Ang compensation po natin ay pag humarap tayo kay Jesus Christ. At sinabi natin, "Lord, I labor to you, and the Lord will compensate us." The Lord is not unrighteous God, nakalilimutan niya ang ating paglilingkod, and so on and so forth. So, yun po ang makita po natin. At dito po sa 1 Corinthians chapter 3, mapapansin po ninyo, one thing that I want you to notice, meron pong dalawang objects na ginamit po si Paul, object of judgment. Yung pong work at yung pong material. Throughout the chapter 3, makikita po nyo dito, Brother RJ, alin ba dito yung i-judge ng Panginoon? Yung bang work o yung material? Kasi sa illustration niya, ano ang nasusunog? Yung bang work o yung materials? Basically, kung mag-i-stick tayo sa illustration ni Paul, ang nasusunog at yung nag-aabay ay yung mga gold, silver, and precious stone. Yun po yung materials. At ano yung nag-aabay? Ito po yun. Ano yung nasusunog? Yung wood, hay, and stubble. So, I want you to notice na dito po sa chapter 3, ginamit niya yung work bilang isang object ng judgment, at yung materials, yung anim na ito, bilang object ng judgment. Mapapansin niyo po sa verse 8, sa verse 10, verse 13, verse 14, and verse 15, na yung work yung i-judge ng Panginoon. Pero sa verse 12, makikita niyo din na yung materials ang idadarang sa apoy ng Panginoon, and so on and so forth. So ang tanong, Brother RJ, alin ba sa dalawa
ang object ng judgment. Ano ba yung huhusgahan ng Panginoon? Yung bang finished product na gold, silver, and precious stone? Were they stable? O yung work? Anong ba sa dalawa? Now, tingnan po ninyo ito. Now, yung pong quality of outcome, mapapansin po ninyo, sabi ni Paul sa verse number 8, every man shall receive his own reward according to his own labor. Yung pong word na labor, yan po ay synonym ng work na babanggitin niya in the succeeding verses. Ibig sabihin, kung paano ako nagtrabaho, doon magbabase ang aking reward. Now, tingnan niyo po ito. Paano niyo malalaman na ang quality ng isang tinapay? Halimbawa, bumili kayo sa bakery at nakita niyo, nung kinagat niyo yung tinapay, grabe, ang sarap naman ng tinapay na ito, ang lambot. Tapos ang sarap nung tinapay nito. Ano ang paano niyo malalaman ang skill ng baker kung nakita niyo lamang yung pagluto ng tinapay at hindi niyo ito natikman? Paano niyo masusukat yung pagmimix, yung pagninid, pagkuprok at pagbibake ng baker? Paano niyo ma-examine yung work ng baker? Paano niyo itetest ang work ng baker? Siyempre, pag kinuha niyo yung final product at tinikman ninyo, ay grabe, ang ganda ng work niya kasi reflection ng work niya yung finished product. Halimbawa, sa isang construction building, halimbawa, dun sa Jensen, may mga raming building na nasira at may mga building din na dekada na ay nakatayo pa. Paano niyo malalaman yung work ng mga construction worker na nagtrabaho doon? Kapag tinest na yung construction, yung structure rather. Halimbawa, pag nakakita kayo ng isang bata na well-disciplined, isang bata na merong takot sa Panginoon, makikita ninyo sa batang ito yung work na ginawa ng mga parents niya sa batang ito. At kung halimbawa nakakita kayo ng bata na walang takot sa Diyos, walang galang, rebelde, pagpapakita din ito ng work ng magulang niya sa batang ito. So nakuha niyo po yung tinutukoy dito ni Paul, base sa work na gagawin mo, nakadepende doon kung ano ang quality ng materyales na mapuproduce mo. Naunawaan po ninyo to? Yung work na ilalagay mo sa pagbibuild ng church, nakadepende doon kung anong quality ang inilalagay mo sa church. Kaya dito po sa illustration ni Paul, minsan ang object ng judgment ay yung materials, sometimes yung work. Kasi po, depende sa iyong pagtatrabaho ang quality ng materials na ipuput mo on top of the foundation. Malinaw ba? O malabo? Kung ano ang quality, kung halimbawa, kung ako isang church planter, na basta-basta lamang merong ako ilagay sa church. At sinukat ng Diyos yung mga tao na inilagay ko sa church, pagpapakita iyon ng aking trabaho. So, in the same concept po, yun po ang tinutukoy po dito ni Paul. Tingnan po ninyo, ang tanong, Brother RJ, so yes, I understand na Brother RJ, na yung work ang magdidikta kung anong quality ng outcome ng product. Kung halimbawa ako isang baker at basta-basta na lamang ako pumili ng flour, hindi ko papaalsahin ng maayos. Halimbawa, ang sabi sa recipe, 3 oras ang pagpapaalsa. At sinabi ko, ang tagal naman ng 3 hours, 30 minutes lang, i-bake ko na siya. Pwede ba akong mag-produce ng good quality bread kung hindi maayos yung aking work? Hindi din po. So, ganun po dito. Now, ang tanong, Brother RJ, ang question, Brother RJ, ngayon, ito po ang napakaganda po sa ating master. Hindi tayo pahulain ng ating master kung ano ang work na inaasahan niya at ano yung outcome na inaasahan niya. Naranasan niyo ba magtrabaho sa isang boss na parang pinagawa na sa iyo isang bagay, pagkatapos ng maghapon, iba na naman yung gusto niya. Tapos kinabukasan, iba na naman yung paggagawa niya. Sasabihin mo, Sir, ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Ang kagandahan po sa ating Panginoon, sa ating Master, na future na magbibigay sa atin ng reward, hindi po siya ganung klaseng master. Sa scripture po nakalatag na anong klaseng work ang inaasahan niya at anong klaseng outcome ang inaasahan niya sa pagtatayo ng church. Hindi tayo manghuhula.
Yan po ang nakakamangha po sa Diyos. Marami pong churches ngayon, hindi nila alam kung anong kagustuhan ng Diyos sa Kanya pong simbahan. Tingnan po ninyo yung mga few passages. For example, tingnan po ninyo sa Ephesians chapter 4, Ephesians chapter 4. So ang sasagutin natin ngayon, Lord, nalaman namin sa 1 Corinthians 3 na interesado ka pala sa work at materials, sa outcome or product. Ngayong tanong, Lord, ano ba ang layunin mo na work? Ano ba yung standard na work at ng product na gusto mo? Tingnan po ninyo sa Ephesians 4, verse 11 to 13. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Ephesians 4, verse 11. Ready? Read. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So salamat po sa pagbasa. I think sa previous po nating pag-aaral, it's clear na whenever na ginagamit ni Paul ang illustration na building in order to illustrate the local church, alam po natin based sa Ephesians 4 and 1 Peter chapter 2 verse 5 na ang mga tao po ang nabibuild on top of the foundation. Very clear po yun. You can check Ephesians 4, Ephesians 2 and 1 Peter 2. Now, ang tanong, kung ang tao ang finished product, siya yung tao, yung materials that we can be built on top of the foundation, ano ang inaasahan na klase ng tao na nakita natin sa Ephesians 4 na ating binasa? Anong klaseng tao ang ninanais ng Diyos? Bakit siya nagbigay ng mga evangelists? Of course, in our time, si Philip po ang isang example po ng evangelist and prophets. At yung pong mga prophet, apostle, and evangelist, we know na nagsis na po yun. Pero ang tanong, dito po sa binasa natin sa Ephesians 4, anong klaseng materyales or anong klaseng tao ang inaasahan ng ating master? Napansin po ninyo doon yung for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto measure of the stature of the fullness of Christ. Kaya pala ang Panginoon nagbibigay ng mga minister, mga prophets, mga pastor, and mga teachers, hindi para lamang patawanin ang church member. Hindi para lamang malaman ng mga church member paano ang iba-ibang bagay. Halimbawa, paano ang mga young people magbabasketball, paano ang mga ang gagawin yung bagay na ito. No. Ang layunin po ng church, inaasahan po ng Diyos na ang mga churches ay mag-produce ng perfect man. Anong tinutukoy pong perfect man po dito? Hindi po ito sinless perfection. We all know that. Kasi lahat po tayo ay nagkakasala pa. Yung perfect man po dito ay ang mga mananampalataya ay maging Christ-like. Ang tanong, ang church ba ay merong programa upang gawin ang mga mananampalataya maging katulad ni Kristo? Ang mga nanay ay maging Christ-like sa kanilang pangunguna ng pamilya, pag-alaga ng mga bata. Yung mga tatay ay maging Christ-like sa responsibilidad nila sa kanilang pamilya. Yung mga young people ay maging Christ-like. Yung mga adult ay maging Christ-like. So, based sa Ephesians chapter 4, we see what kind of outcome ang inaasahan ng Diyos. Tingnan po ninyo sa Colossians 1. Colossians chapter 1. Ano pang klaseng tao, anong klaseng materyales ang inaasahan ng Diyos para hindi tayo manghuhula? Tingnan niyo po, Colossians 1:28, basahin natin ng sabay-sabay. Ready? Read. Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. So dito po sa verse 28, ito po yung testimony ni Paul, at dito po sa verse 28, makikita natin yung work at yung material na inaasahan ng Diyos. Ano yung work muna na makikita niyo po dito? Sa verse 28, sina Pablo, sabi niya, ipinapangaral namin si Jesus Christ, and kami ay nagwawarn sa bawat mananampalataya, at kami ay nagtuturo sa mga mananampalataya in every man, in all wisdom. Nagtuturo kami in all wisdom. Bakit? Bakit sila ganun ang kanilang work? Kasi gusto nila, ang mga mananampalataya ay ma-present nila
na sakdal kay Jesus Christ. Mapapansin niyo po sa Colossians 1:28, yung work at yung material. Ano yung work? Teaching and preaching in all wisdom. Ano yung outcome na inaasahan ng Diyos? Maging perfect man. Ito po'y perfect man. Ibig sabihin nito, Christ-like man. At alam niyo po ba, pagdating po ng judgment seat of Christ, yan po ang inaasahan ng Diyos sa atin. Ang mga mananampalataya ba ay Christ-like? Hindi po tatanungin ng Diyos, ikaw ba ay naging first honor kung ikaw ay nag-aral ng college? Hindi tatanungin ng Diyos, ilan ang iyong napundar sa mundong ito? Hindi po. Ang susukatin po ng Diyos, katulad ka ba ng aking bugtong na anak? That's something we need to answer. Kaya po ang trabaho po natin bilang church ay ituro ang salita ng Diyos, mag-warn, mag-teach in all wisdom so that we can present every man perfect in Christ Jesus. Pangatlo pong verse, tingnan niyo po ang sabi ni Paul kay Timothy in 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3, 2 Timothy chapter 3, verse 16 hanggang chapter 4, verse 2. Babasahin natin yung 16 and 17 ng chapter 3 at basahin din natin yung verse 1 and 2. Together, verse 16, ready? Read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, whom shall judge the quick and the dead at his appearing in his kingdom. Preach the word, be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Doon po sa mga verses na binasa natin, can you find out ano yung ine-expect na material ng Diyos sa kanyang church para kay Timothy? Si Timothy po at this time, he is pastoring Ephesus Baptist Church. Sabi ni Paul, Timothy, I want you to do this. At mapapansin niyo po, ano kaya ang outcome? Or ano yung materials? Anong klaseng mga tao ang inaasahan ng Diyos para kay Timothy bilang pastor? Napansin po ninyo that the man of God may be perfect. May be perfect. Truly furnished unto all good works. Napansin niyo po yung word na therefore ng verse 1? In terms po ng pag-unawa po dito, ibig sabihin, pagkatapos niyang banggitin na lahat ng scripture mula Genesis hanggang Revelation ay sapat upang ang tao ay maging sakdal sa lahat ng kanyang ginagawa. Sabi ni Paul, therefore, Timothy, I am commanding you, preach the word. Be instant in season, and so on and so forth. So dito po sa verses na binasa natin, alin dito yung material na inaasahan ng Diyos? Yung pong isang perfect man. Tandaan po ninyo, yung perfect man po dito, hindi ito yung sinless perfection. Hindi ito yung taong hindi na nagkakasala. Ito po yung tao na katulad ni Jesus Christ. Katulad ni Jesus Christ mag-isip, katulad ni Jesus Christ magdesisyon, katulad ni Jesus Christ na mamuhay. At ang tanong, dito po sa passage na binasa natin, alin kaya dito yung process na inaasahan ng Diyos? Alin dito yung process na inaasahan ng Diyos? Inaasahan ni Paul kay Timothy, Timothy, I know na alam mo nung bata ka pa man, alam mo na lahat ng scripture is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction. Therefore, I am commanding you, preach the word. Paul, anong word ang tinutukoy mo? Yung verse 16 na binanggit ko sa iyo. So, dito makikita natin ang word na inaasahan ng Diyos. Ang pagtuturo mula Genesis hanggang Revelation. And so on and so forth. Isa pa pong verse, tingnan niyo po, 1 Peter chapter 5, verse 1 to 4. Ako na lamang po yung babasa, sundan po ninyo ako. 1 Peter 5, verse 1 to 4. The elder which are among you, I exhort who am also an elder and a witness of the suffering of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Sabi ni Peter sa mga pastor, feed the flock of God, which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being ensample to the flock. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. So dito po sa passages na ito, can you find out anong klaseng work ang inaasahan ng Diyos sa mga elder? Anong klaseng work? Napansin po ninyo yung verse 2? Feed the flock.
feed the flock and taking oversight. Yung pong pagpipid ng flock, ito po yung responsibilidad po ng pastor or ng preacher na pagpapakain po ng Word of God sa mga tao. Ang nakakalungkot po sa maraming churches ngayon, ang klase po ng pagkain na kinakain ay puro instant. Puro instant. Kung kayo ay makakakain, kung ano ang marami pong churches ngayon ang meron pong nutritional deficiency. Alam niyo ba yung isang taong merong nutritional deficiency na yes, nakakakain siya, pero dahil ang kinakain niya ay mga instant, ay walang quality ito sa kanyang katawan, and so on and so forth. Kaya nga, dito po sa passage natin sa chapter 5, anong klaseng work ang inaasahan ng Diyos? Feeding the flock. At yung pagpipid po ng flock, hindi lamang po ito Saturday night special. Marami pong pastor ngayon, pagdating ng Sabado ng gabi, ay Sunday na pala bukas. Ano kayang ma-preach bukas? Ayun po yung pagpapakita ng walang tamang attitude sa pagpipid ng flock. And so on and so forth. Huling verse po, tingnan niyo po sa, let's see here. And of course, I think we know na yung Matthew chapter 28, na pag-aralan natin to last time, na ang bahagi po ng Great Commission ay teaching them to observe all things that Christ had commanded us. At yung pong bahagi, yung pong teaching po na yun, ay yun po yung continual, ongoing teaching. So, base po sa mga verses na nakita natin, alin kaya ang work na inaasahan ng Diyos para po sa mga minister? Ito ba ay para lamang i-entertain ang mga tao? Marami pong churches ngayon, to be honest, ang dami nilang activities. Meron silang Young People Sunday, meron silang Teen Sunday, meron silang Women Sunday, meron silang Father Sunday, and so on and so forth. Bakit? Kasi yung mga tao gusto nilang ma-retain by doing these activities. Pero nakita natin po sa Scripture na hindi po yun ang inaasahan po ng Diyos. Ang inaasahan po ng Diyos ay makapag-produce tayo ng mga Christ-like people in the church, mga mananampalataya, mga church member na katulad ni Jesus Christ. Sa anong paraan? Sa faithfully na pagtuturo ng lahat ng salita ng Diyos. From Genesis to Revelation. At yun po ang basihan po ng Diyos. And I'm convinced na pagdating po ng judgment seat of Christ, I'm very convinced na hindi itatanong, ang itatanong sa akin ng Panginoon, na ituro mo ba, RJ, ang salita ko sa mga tao? And I'm glad that I can say, Lord, I try to do it faithfully. I try to do it. At yun po ang tinuturo sa atin dito ng Book of 1 Corinthians. Hindi po ang basehan po ng church ay kung gaano kalaki po ang church. Ito ay kung paano ang mga tao na nasa church ay katulad ni Jesus Christ. Kaya nga, in continuation, balikan po natin yung 1 Corinthians chapter 3. Tingnan po ninyo yung verse 13. So, merong dalawang senaryo na ginawa si Paul. Kung halimbawa ako ay isang planter, ako ay isang pastor, kung ako ay isang preacher, na sinunod ko yung binanggit ng Scripture na faithfully teaching the Word of God upang ang mga tao ay maging Christ-like, yun po ay isang trabaho ko na parang naggagawa ako ng gold, silver, and precious stone on top of the foundation. Pero kung ako naman ay isang pastor, ako naman isang preacher, ako naman isang church planter na basta-basta na lang. Sige, basta na yan, basta na lamang maglagay tayo ng tao. Okay na lang yan, kahit si kapatid ay may kasalanan, hindi natin ito pupunahin kasi pag pinunako yung kasalanan ni kapatid, baka hindi umalis na siya, hindi na siya mag-church. Kung ganun ang aking prinsipyo at sasabihin ko na lang, ay basta dumami ang church, basta lumaki yung church building namin, and so on and so forth, at wala akong focus sa pagdi-disciple ng mga mananampalataya so that they can be Christ-like, it is like I'm building a wood, hay, and stubble on top of the foundation. Currently, hindi natin alam. Ito po ang illustration ni Paul. Hindi natin alam alin ba yung talagang standard ng Diyos. Pero sinabi ni Paul in verse 13, tingnan po ninyo, every man's work shall be made manifest. For the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of one sort of it. Ito po, sa illustration po ni Paul, makinig muna po kayo, sa illustration po ni Paul, itong dalawang senaryo, hindi natin to alam ngayon.
Currently, hindi natin alam na tama ba ang ginagawa natin, Brother RJ? Bakit ang late nating church? Bakit hindi na lamang, bakit hindi tama yung mga malalaking church? Sila yung malalaking church. Sila yung magaganda yung building. Hindi natin po ito alam. Currently, humanly perspective, we don't know kung ang ginagawa ba natin talaga ay worth it. Pero pag sabi ng Panginoon, ang every man's work shall be made manifest. Pag sinabi pong manifest, let's see here, pag sinabi pong manifest, ibig sabihin nito, it will be openly shown or to cause to appear. Ang bawat ginawa natin, anumang ginawa mo para sa Panginoon, it will be manifest. Pangalawa na binanggit ni Paul dito, every man's work shall be made manifest. For the day, yung pong day na yan, referring po ito sa judgment seat of Christ, na bawat isa po sa atin ay haharap kay Jesus Christ. For the day shall declare it. Pag sinabi pong declare, ibig sabihin po nito ay reveal or uncover. Yung pong word na declare, ibig sabihin po nito, ibig sabihin nito ay ipapakita o ihahayag. And napapansin niyo po sa verse number 13 pa rin, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort of is. So, gusto ko pong i-highlight dito na merong 4 na word na ginamit si Paul. Yung pong word na manifest, yung pong word na shall declare, yung pong word na it shall be revealed, at yung word na shall try. Merong 4 siyang ginamit dito na salita na nagpapakita na anuman ang ginawa natin para sa Panginoon in the context of the local church, currently hindi po yan hayag. Currently, hindi natin alam kung tama ba yung ginawa natin sa Panginoon. Humanly perspective, seemingly, hindi natin to alam. Pero sabi ni Pablo, gumamit siya ng metaphor ng apoy. Paano mo malalaman ang isang building ay matibay? Alin dito ang matibay? Currently, hindi natin alam. Pero pag ang dalawang building na ito ay idarang mo sa apoy, merong magiging dalawang outcome. At base sa outcome na yon, mamamanifest yung trabaho mo, mari-reveal ang trabaho mo, madi-declare ang trabaho mo, at matatry ang trabaho mo. So yun po, nakikita po ninyo dito na anuman ang gagawin natin kay Jesus Christ in the context of the local church, it will be revealed in the judgment seat of Christ. Now, ang tanong, Brother RJ, ano ang basehan ng Diyos sa kanyang judgment? We just mentioned it a while ago, yung mga verses na ine-expect po ng Diyos. And it will be revealed on the judgment seat of Christ. Now, dito po sa verse 14 and 15, tingnan po ninyo sa verse 14 and 15, nagbigay po si Pablo dito ng 2 possible outcomes. Nabanggit ng verse 13, i-reveal ng Diyos yung trabaho natin, i-manifest, itatry ng Diyos, i-declare ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. At sa verse 14 and 15, nagbigay siya ng 2 possible outcome. Una, sabi ni Paul, if any man's work abide, which ye have built thereupon, he shall receive a reward. So unang senaryo, kung ako ay nagtrabaho base sa standard ng Diyos, ako ay nagtrabaho at ang focus ko ay maging Christ-like, ang mga taong tinuturuan ko, sabi ni Paul, kung ako ay nag-build ng gold, silver, and precious stone at idarang to sa apoy, at ang sabi ni Paul, kung ito ay mag-abide, hindi mapuksa, hindi matupok, he shall receive a reward. Bibigyan ako ng master ng salary sa aking pagtatrabaho. Pangalawang senaryo, verse 15, if any man's work shall be born, he shall suffer loss. Kung ako naman ay nagtrabaho ng hindi ayon sa standard ng Diyos at ako ay careless minister ng Panginoon na parang okay lang kahit anong klaseng materyales, okay lang kahit anong klaseng tao, at pagkadating ng judgment seat of Christ at sinubok ng Diyos ang aking gawa at ito ay natupok, I shall suffer loss. Ito pong word na loss, ito po yung nagpapakita po ng, when you say suffer loss, ito po yung nagpapakita po ng suffering from damage or loss or forfeiture na nakakita na kayo ng isang negosyante na nag-invest ng 1 million sa business, at the end of the day, nalugi yung business. Yan po ang suffer loss. Nagtrabaho ka ng ilang taon sa iyong buhay, you're assuming na makakatanggap ka ng salary at the end of the judgment seat of Christ, and the judgment seat of Christ, pero nung sinukat ng Diyos ang iyong trabaho,
you will suffer loss. Bakit? Kasi mali pala yung pamamaraan ng aking ginawa. So ito po yung illustration po dito ni Pablo. Sa huling bahagi ng verse 15, binanggit ni Paul, but he himself shall be saved, yet so as by part. Ang tinutukoy lamang po dito ni Paul, parang gumamit dito na si Paul ng example. Imagine niyo, may isang tao na nasusunog na ito. Kung ikaw ay mananampalataya, hindi ang judgment seat of Christ ay hindi po judgment sa salvation ng tao. Kung halimbawa ako isang tao na nasunog yung aking work, hindi ibig sabihin nun mawawala yung aking salvation. So yung ibig sabihin lamang dito ni Paul, yes, masusunog yung aking work, pero yung salvation ko ay hindi maapektuhan. Kasi we know, pagdating po ng judgment seat of Christ, hindi po husgahan po ng Diyos yung ating pong salvation. Natapos na po yun sa krus po ng Kalbaryo. So yun po yung ibig sabihin po dito ng verse 14 and 15. Now tingnan po ninyo, 1 Thessalonians 2:19. 1 Thessalonians 2:19. Kaya nga, babalik po tayo sa previous exhortation ni Paul na kailangan nating mag-ingat on how we build on top of the foundation. Sabi ni Paul kanina sa verse number 10, but let every man take heed how he buildeth thereupon. Bakit? Kasi just imagine, naglingkod sa mundong ito, naglingkod ka sa local church ng taon, ng dekada, pero dahil mali ang iyong pamamaraan, pagdating ng judgment seat of Christ, you will just suffer loss. At yun po yung nakakalungkot. Kaya sinabi ni Paul, mag-ingat ang mga minister na magtatayo on top of the foundation. Kasi kung mali ang ating pamamaraan sa standard ng Diyos, we will just suffer loss. Tingnan niyo po yung sinabi ni Paul in 1 Thessalonians 2:19. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 1 Thessalonians 2:19. Ready? Read. For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Ito po ang nakakamangha kay Apostol Pablo. Pakitingnan po ninyo ito. Alam ni Paul na makakatanggap siya ng reward. Bakit? Kasi sabi ni Paul, kayo ang aming crown of rejoicing. We know that we have a crown in the judgment seat of Christ. At sinabi ni Paul, kayo mga taga-Thessalonica, you are my crown of rejoicing. Are you not even in the presence of the Lord Jesus Christ at His coming? At kung titingnan po ninyo, ang chapter 1 at chapter 2 ng 1 Thessalonians, dinescribe ni Paul dahil sa kanyang minister sa mga taga-Thessalonica, ang mga taga-Thessalonica, they were converted from idols. They were serving the living God. They received the Word of God. They are waiting for Christ and they endure suffering. Yun po yung mga klase po ng Kristiyano, ang mga taga-Thessalonica. They enduring suffering. They converted from idolatry to serving the living God. And they are receiving the Word of God. At dahil sa mga taga-Thessalonica, yung pong mga taga-Thessalonica, yun po yung ehemplo po ng mga taong gold, silver, and precious stone. Kaya sabi ni Paul, ako'y nagagalak mga taga-Thessalonica dahil kayo ang aking crown of rejoicing. Pagdating ng judgment seat of Christ, you are my crown of rejoicing. Kasi ang mga taga-Thessalonica, yun po yung ehemplo po ng mga taong gold, silver, and precious stone. Tingnan niyo naman sa 2 John. Tingnan niyo po sa 2 John. 2 John. Kung meron tayong ehemplo ng gold, silver, and precious stone, meron din pong example po tayo ng klase po ng mga tao na wood, hay, and stubble. Tingnan niyo po sa 2 John, verse 7 and 8. Basahin po natin ang sabay-sabay. 2 John, verse 7 and 8. Nandiyan na po kayo? Ready? Read. For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Look to yourselves that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward. So ito pong mga tao po dito, na contextually paliwanag ko lamang po, nagsulat po si Pastor John or si Apostle John sa Ephesus Baptist Church. Binibigyan niya ng warning kasi nung panahon pong ito, may mga Gnostic missionary po na kumakatok sa mga churches. At sabi ni John sa kanyang church, sa Ephesus Baptist Church, look to yourselves that we lose not those things which we have read. Sino yung those things dito? Mag-ingat kayo, baka kasi yung mga tao na ating pinagtrabahuhan ay madaya ng mga Gnostic missionary na ito. Kasi sabi ni John,
Mag-look to yourselves that we lose not those things which we have brought. Contextually, yung mga church member, they were in danger na maapektuhan, madeceive ng mga Gnostic missionary. Ang sabi ni John, but that we receive a full of reward. So nakita po ninyo dito sa Ephesus Baptist Church, sino yung ehemplo ng mga tao, mga materyales na wood, hay, and stubble na pwedeng magresulta na malose yung ating reward. Yung pong mga church member na madadaya ng Gnostic teaching. Kung halimbawa ako'y pastor ng isang church at ang mga member ko ay nadaya ng false doctrine, this is a loss of my reward. Dahil kung halimbawa hindi ko iningatan, hindi ako naging maingat, pagpapaalala, pagpabigay ng warning, mga kapatid, ingatan nyo itong false doctrine ito, ingatan nyo ito, at na-deceive kayo ng false doctrine ito, contextually yung pong binabagit ng 2 John, sabi ni John, you will lose the reward. We will not receive the full reward. So naunawaan po ninyo na ito pong mga Ephesus church member, they were in danger na maapektuhan ng Gnostic missionary at yun pong ehemplo ng mga wood, hay, and stubble. At dito po pagpapakita, bakit sinasabi ni Paul sa mga taga-Korinto na mag-ingat kayo sa pagtatayo on top of the foundation. Kasi pagka ang tao na ating miniministeryuhan ay hindi natin nahubog sa faithful na pagtuturo ng Word of God na maging Christ-like, na katulad ng mga taga-Thessalonica, magsasuffer tayo ng loss. Magsasuffer tayo ng loss. At yun po nakakalungkot po sa maraming churches. May mga churches po ngayon, pag sinukat ninyo ang quality ng mga young people, they are all worldly. Pag sinukat ninyo ang quality ng mga parents, they are all irresponsible rather. Pag sinukat ninyo yung mga adult, they are not holy men and women and so on and so forth. At darating yung panahon, yes, seemingly malaki sila, magaganda yung building nila, pero pagdating ng judgment seat of Christ, they will suffer loss. They will suffer loss. Now, huling verses po before we end, verse 16 and 17 ng 1 Corinthians 3. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 1 Corinthians 3, 16 and 17. Ready? Read. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. So dito po sa verse 16 and 17, i-expand po ni Pablo ito pong second scenario na ito. Sa verse 16 and 17, i-expand niya dito yung kanyang warning sa mga minister na magbibuild ng defective and flawed materials into the church. At dito i-explain niya ang careless building in the church. Kung ako ay isang minister, kung ako ay church member na careless lang ako sa church, kahit sino na lang, kahit ano na lang gawin natin, kahit ano na lamang. Kung ako'y careless, nagbigay si Paul dito ng serious warning. Sabi niya dito, nagtanong si Paul, ang tanong niya, hindi niyo ba alam na kayo ang templo ng Diyos? Know ye not that you are the temple of God? And the Spirit of God dwelleth in you? Ito pong tanong po na ito, alam po ng mga taga-Korinto ang sagot po dito. Alam nila na sila corporately, ye are the temple of God. Now, in terms po ng context, yung pong temple of God, ito po yung illustration po ni Apostol Pablo. Kayo yung building ng Panginoon. Ye, church, mga taga-Korinto, ye are the structure of God. Ye are the temple of God. Alam niyo ito. Alam niyo ito. At alam ninyo na ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Alam nila yung sagot dito. Kaya nga ang sabi niya sa verse number 17, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. Contextually, pag in-explain po natin yung verse 17, anong klaseng way madidefile ang temple of God? Now, Brother RJ, ito ba'y nagpapatungkol pag umiinom ako ng alak, I'm defiling the temple of God? No, hindi po. Iba po yung body as the temple of the Spirit, which we're going to see in the succeeding chapter. Binanggit po ng 1 Corinthians 6 po yun. Pero yung temple of God po nito ay contextually nagpapatungkol sa Corinth Baptist Church. Ang tanong, contextually, paano nagde-defile ang temple of God? Pag sinabi pong defile, dinidestroy, kinukurap. Paano? Contextually.
if any man defile the temple of God. Di ba, Corinth Church, alam ninyo that you are the temple of God? At alam din ninyo, Corinth Church, that the Spirit of God dwelleth in you. You all know this. And this is my warning. If any man corrupt or defile the temple of God, him shall God destroy. Dito po, gumamit po si Paul ng wordplay. Pag tinignan po ninyo yung original Greek, the same Greek word po yung defile and temple. Yung pong word na defile and destroy, pareho pong Greek word yan. Ang tinutukoy lamang dito ni Paul, if anyone destroy God's temple, God will destroy him. Kung sino man ang sisira sa templo ng Diyos, ang Diyos ay sisirain ka. Yun po ang tinutukoy po dito ni Paul. Now, ang tanong, alin dito sa dalawa ang pagsira sa temple ng Diyos? Ito pong pangalawa. And dito niyo po makikita, bakit sinabi ni Paul dito sa huling bahagi ng verse 17, bakit ganun kaseryoso ang Diyos sa kanyang warning? For the temple of God is holy. Ang templo ng Diyos, ang church ng Panginoon ay holy, set apart. And which temple you are. Alam niyo po ba na ang church ay hindi po sa atin? Ito pong assembly na ginagawa po natin ngayon, hindi po ito sa akin. Hindi din to kay Brother Bill. Ito po ay assembly po ng Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, sabi ni Paul, if any man defile the temple of God, this is my warning, God will destroy him. Yung pong destruction po na ito po ay judgment. Ito po ay severe judgment. I don't want to experience that. Ayoko maranasan ang destruction mula sa Panginoon. Now, ang tanong, Brother RJ, paanong paraan natin, paanong paraan, pwedeng ma-defile ang church ng Panginoon? Bigyan ko po kayo ng halimbawa as we end. Kung halimbawa, kung tayo ay careless sa pag-deal ng salvation ng tao, marami pong churches ngayon na sa loob ng church ay hindi po mga ligtas ang mga tao. Dahil ang mga churches ngayon ay they want to be big. They want to be huge. Ang pagdeal nila sa mga tao ay hindi na sila maingat sa kaligtasan ng tao. By minute, they can save people. Naniniwala ka ba na makasalanan ka? Gusto mo bang manampalataya o repeat after me? Okay, next Sunday, baptize na kita. Part ka na ng church. That's a way to defile the temple of God. Paano pa? Yung pagbabaptize na hindi ka maghahanap ng fruit of repentance, na bagong magsabi, Pastor, gusto ko magpabaptize. Maraming churches ngayon hindi na naghahanap ng fruit of repentance. Scripturally, si John the Baptist, hinanap niya, nasaan ang patunay na kayo nagsisi na? Maraming churches ngayon ang walang patunay ng pagsisisi. Ano pa? Yung kawalan ng church discipline. Alam niyo po ba, ang church ng Panginoon, merong pintuan papasok ng church at meron din pong pintuan palabas po ng church. Kung ang isang church member ay ayaw sumunod sa Panginoon, ang sabi ni Jesus Christ, anuman ang ikakalas ninyo dito sa lupa ay i-acknowledge na ng langit, Matthew chapter 16. Marami pong churches ngayon ang hindi po nagpa-practice ng church discipline. Ano pa? Ang kawalan ng mga churches ng serious Bible education. Now, ang church po, dito po tayo sa church ay para po makakuha tayo ng serious Bible education. Na kung halimbawa, Brother RJ, pag ako'y humarap po sa Panginoon at tinanong niya, Brother RJ, bakit ito church member niyo ito, pero hindi siya naging maayos na church member, isa lamang pong sasagot ko sa Panginoon, Lord, hindi naman niya na-attend ng Wednesday prayer meeting namin. Hindi naman yan faithful sa church attendance. Paano niya marireceive yung serious Bible education? Yun ang idadahilan ko sa Panginoon. I believe the Lord will not make me accountable sa tao, sa Kristiyano na gano'n. Ano pa, in some way, paano ma-defile? Pagkakaroon ng unbiblical leaders. Maraming pastor ngayon, hindi don't acknowledge ang 1 Timothy 3 na qualification ng pastorate ministry. Pagkakaroon ng false doctrine, wrong association, and worldly philosophies, and any other more. Maraming paraan po na pwedeng ma-defile ng isang tao ang church ng Panginoon. Tandaan po ninyo, the church is not, hindi po ito sa atin. Yun po ang warning ni Paul dito. This is God's temple. This is the church of God. And if any man will defile the temple of God, him shall God destroy. Ayaw kong maranasan yun. Ayaw kong maranasan yun. Kaya nga bilang mga mananampalataya, kailangan nating i-take seriously ang church.
We need to take church seriously. Maraming church member ngayon take the church na parang ritual na lamang. Parang dahil dati akong Katoliko, dahil naranasan kong every Sunday ay mag-church, ganun din ako. No. Ang church po ay napakahalaga para sa Panginoon. At kung ikaw ngayon, Kristiyano, ay maglingkod sa Panginoon through the local church, hindi man ito makita ng maraming tao, hindi ka man makatanggap ng recognition ng mga tao, but I tell you, the Scripture is telling the Lord will give you salary or reward in the judgment seat of Christ. Pero kung ikaw ay isang Kristiyano or isang lingkod ng Panginoon na careless sa church, and you're just building on top of the foundation, wood, hay, and stable, okay na lang yan. Okay na lang magturo ako sa mga bata kahit hindi ako nag-prepare. Okay na lang yun kasi bata lang naman ang tuturuan ko. Ano bang naunawa ng mga bata? Basta papatawanin ko na lang mga bata, hindi na ako mag-prepare. You're building wood, hay, and stable. Magtuturo ka mag-encourage ka sa mga tao, okay na yan, bahala na si kapatid na ganyan. Naunawaan niyo po yung point ko dito? So bilang mga mananampalataya, I hope na ma-take natin seriously ang church. At another way, in other perspective, kung ikaw naman ay naglilingkod sa Panginoon, huwag tayong manghinawa. Kasi hindi naman na tayo nakakatanggap ng reward, recognition ngayon, but the Lord will reward us. Pangalawa, we need to take the church seriously. Naalala niyo po kung paano tinake seriously ni Jesus Christ ang 7 churches in the book of Revelation? Paano niya? Sabi ni Jesus Christ sa pastor ng Ephesus Baptist Church, magsisi ka. Kung hindi ka magsisisi, tatanggalin ko ang aking ilawan sa iyong simbahan, sa iyo. That's a serious thing. The Lord take His church, His local churches, seriously. At kung tayo ay mag-destroy, i-defile natin ang church ng Panginoon, the Lord will hold us accountable. Shall we pray? Ama naming Diyos po na makapangyarihan